So, question and answer in 1 Corinthians chapter 16. Unang question, tuwing linggo ay gumagastos ka muna sa sarili bago magbigay sa gawain ng Diyos? Ano ang itinuro ni Pablo dito po sa 1 Corinthians 16 verse 2? Maglaan ng handog ng regular sa unang araw ng linggo. Ayun po yung sinabi ni Pablo. Ito po ay tungkol nga sa giving. Basahin ko sa wikang Tagalog, yung 16 verse 2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya at ipunin iyon upang hindi na kailanganin pang manghingi ng abuloy pagparian ko. So, ayan po. Kumbaga, nakahanda na yung ibibigay. So, yan po yun yung sinabi ni Apostol Pablo. And then yung pangalawa, sinabi ng isang miyembro, magbibigay lang ako kapag may special na pangangailangan. Ano ang mas mabuting gawin? Sa verse 2, ayon sa verse 2, magtabi ng handog ng palagian at ayon sa pagpapala ng Diyos. Number 3, may kapatid na nangangailangan ngunit walang gustong tumulong. Ano ang dapat gawin ng iglesia? Ayon sa verse 1. Verse 1 mula kay verse 1, tungkol naman sa tulong sa mga kapatid sa Judea, gawin ninyo ang tulad ng sinabi ko sa mga iglesia sa Galacia. So magtipon ng handog para sa mga banal na nangangailangan. Number 4 or pang-apat, may nagdududa sa humahawak ng pundo ng iglesia. Ano ang prinsipyo ni Pablo? Ang kanyang prinsipyo ayon sa verse 3, magtalaga ng mapagkatiwalaang tao upang mamamahala sa handog. So, sabi ni Pablo, pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. Panglima, bilang leader, gusto mong maging malinaw ang paggamit ng pundo. Ano ang halimbawa ni Pablo ayon sa verse 4? At kung kailangan ako ang magdala, isasama ko sila. Sabi niya, handa siyang sumama sa mga magdadala ng handog kung kinakailangan. Pang-anim, ang isang kapatid ay nagsasabing maliit lang ang kanyang kita, kaya hindi na siya magbibigay. Ano ang sabi ng talata? Magbigay ayon sa ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Dito po sa verse 2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, magbukod na ng ang bawat isa ng halagang makakaya. Pang-pito, naghihintay ka lamang ng emosyonal na pananawagan bago magbigay. Ano ang payo ni Pablo? Maghanda na bago pa man kailanganin ang handog ayon sa verse 2. Pangwalo, may sakuna at kailangang tulungan ang ibang iglesia. Ano ang magandang halimbawa? Magkaisa ang mga iglesia sa pagtulong sa mga nangangailangan ayon sa verses 1 to 4. Pangsyam,
Nagplano ka ng ministeryo, ngunit may nagbago. Ano ang dapat tandaan? Isalang-alang ang kalooban ng Panginoon sa lahat ng plano ayon sa verse 7. Ayaw kong ako'y dadaan lamang diyan. Ibig kong magtatagal ng konti kung loloobin ng Panginoon. 10. Number 10. Nais mong bumisita sa isang iglesia ngunit hindi pa tamang panahon. Ano ang halimbawa ni Pablo? Maghintay sa tamang panahon ayon sa plano ng Diyos. Dito po sa verse 5 hanggang 7. Tagal ako riyan at maaaring diyan na magparaan ng taglamig upang patulong sa inyo sa susunod kong paglalakbay. Bagamat di ko pa alam kung saan ako paroroon. Ayaw kong ako'y dadaan lamang diyan, ibig kong magtagal ng konti kung loloobin ng Diyos. 11. Maraming pagsubok sa inyong ministeryo. Dapat ka bang sumuko agad? Hindi, ang sagot. Sapagkat may malaking pintuan ng paglilingkod kahit maraming kaaway. Dito po sa verse 9. Ang sabi, malaki ang pagkakataon para sa ating gawain, bagamat maraming humahadlang. So, ibig sabihin, may mga sa ministry, maraming pagsubok, maraming hadlang. Ito ba'y sinyalis na huminto ka na? Hindi. Dapat ka bang sumuko? Dapat hindi. Okay? Tuloy. Katulad ni Apostol Pablo, tuloy. Okay? Mas lalong nagpapatuloy siya sa kabila ng mga hadlang sa kanyang ministry, patuloy pa rin siya. At ganun lang din tayo ay dapat magpapatuloy sa kabila ng mga hindrances, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga discouragement. Alam po natin yung ating ginagawa para sa Panginoon ay dapat magpapatuloy kahit anong mangyari. Ang ginamit pa dito, maraming kaaway sa paglilingkod. Pero si Pablo ay nagpapatuloy ayon sa verse 9. Number 12. May magandang oportunidad sa paglilingkod, ngunit may mga tumututol. Ano ang dapat gawin? Magpatuloy kung binuksan ng Diyos ang pagkakataon ayon sa verse 9. 13. Hindi natuloy ang plano ng pastor at may mga nagalit. Ano ang dapat nilang maunawaan? Sa verse 7. Ang mga plano ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos o ng Panginoon. 14. Gusto mong magtagal sa isang lugar upang maturuan ang mga bagong mananampalataya. Ano ang halimbawa ni Pablo? Ayon sa verse 6 to 9. Ayon sa verse 6 to 9. Nanatili siya kung saan mas kailangan ang kanyang ministeryo. Pang 15, bata pa ang bagong pastor kaya minamaliit siya. Ano ang utos ni Pablo? Sa verse 11, huwag siyang hamakin. Sa verse 11, huwag ninyong siyang hamakin. Sa halip, ay tulungan ninyo upang makabalik din ng masaya sapagkat siya ay hinihintay ko at ng mga kapatid.
16. Dumating ang isang lingkod ng Diyos sa inyong iglesia. Ano ang dapat gawin? Ayon sa verse 10, tanggapin siya ng may paggalang at walang takot. Sabi dito sa verse 10, pagdating diyan ni Timoteo, siya'y pakisamahan ninyong mabuti upang mapanatag ang kanyang kalooban sapagkat siya'y tulad kong naglilingkod sa Panginoon. 17. Okay, dito tayo sa 17. May nagsasabing bata pa si Timoteo, kaya hindi dapat pakinggan. Ano ang tamang pananaw? Sa verse 10, siya ay gumagawa ng gawain ng Panginoon. 18. May manggagawa na kailangang bumiyahe pabalik. Ano ang bilin ni Pablo? Sa verse 11, ihatid siya ng payapa. 19. Hindi makadalo ang isang mangangaral sa inyong gawain, ay dapat ba siyang husgahan? Sa verse 12, hindi. Maaring hindi pa iyon ang tamang panahon. Kaya sa verse 12, tungkol naman kay kapatid na Apollos, mahigpit ko siyang pinakiusapang dumalaw diyan kasama ng mga kapatid, ngunit hindi pa makapariyang dadalaw siya kapag nagkaroon ng pagkakataon. 20. May iba't ibang schedule ang mga lingkod ng Diyos. Ano ang matutuhan? Ano ang matututuhan? Ayon sa verse 12, igalang ang tamang panahon ng kanilang ministeryo. 21. May maling aral na kumakalat sa iglesia. Ano ang unang dapat gawin dito sa verse 10? Magbantay. Verse 13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig, magpakatapang kayo at magpakatibay. At magpakatibay. So pag ganun pong situation, may mga maling aral, kaya nga may advantage pa rin sa nag-aaral. Okay, yun yung advantage sa mga nag-aaral dahil mas madaling ma-detect, ma-identify kung mali o tama yung aral. Kaya yun yung isa sa mga sabi ni Pablo na maghanda kayo, dapat maghanda. Maihanda lang ang ating sarili sa mga ganong sitwasyon kung nag-aaral. 22. Pinipilit kang talikuran ang pananampalataya. Ano ang gagawin? Dito sa verse 13, manindigang matatag sa pananampalataya. O mayroon talagang gano'n na pipilitin ang isang mananampalataya na humiwalay or iwanan or ang dami mga discouragement na may mga gano'n. Pero sa verse 13, manindigang at matatag sa pananampalataya. 23, natatakot kang ipahayag ang iyong pananampalataya. Ano ang sabi ni Pablo sa verse 13? Magpakalakas at magpakatapang. Okay, pag ganun po ang mga sitwasyon na tatakot, dapat talagang mag-aral. Kaya malaking advantage yung nag-aaral kasi ay hindi ka pa natatakot at alam mo pa yung pundasyon mo sa paniniwala. Matapang ka pa, malakas ka pang sabihin ang katotohanan. 24, naglilingkod ka ngunit madaling
panghinaan ng loob. So naglilingkod pero madaling ma-discourage. Ano ang paalala? Verse 13, nandun pa rin. Magpakalakas. Dapat magpakalakas. Kasi mayroong ganun po na isang servant o isang preacher ay madali siyang mapanghinaan ng loob. Ibig sabihin, kumbaga, hindi pa niya kaya or madali siyang ma-discourage. So, kailangan po dapat ay magpakalakas. Paano? Sa pag-aaral pa rin. Probably ay mapanghinaan ng loob, probably paano i-handle ang sitwasyon, paano harapin ang mga challenges. So, pwedeng ganun po ang mga possible na mga pangyayari. Kaya, ang sinabi ni Pablo ay magpakalakas. At yan po sa pamagitan pa rin ng mga ganitong klaseng pag-aaral, at least maging mapalakas ang ating pundasyon na hindi tayo agad madaling mapanghinaan ng loob. 25, may alitan sa ministry team. Ano ang dapat manaig? Sa verse 14, ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyong may pag-ibig. Pag ganun po, ay dapat ang pag-ibig pa rin ang manaig. Mayroon pong ganoon na may mga alitan sa ministry, may mga hindi pagkakaunawaan, pero ang dapat pa rin manaig ay ang pag-ibig. Verse sa number 26, tama ang ginagawa mo, ngunit masakit ang paraan ng pakikitungo or pakikitungo mo. Ano ang kulang? Sa verse 14, pag-ibig pa rin. Ayan. So kumbaga iba yung kanyang pakikitungo at maraming nasasaktan dahil iba yung kanyang paraan, kaya ang kulang doon ay pag-ibig. Verse 14. 27, may hindi kayo magkasundo sa iglesia. Hindi kayo magkasundo sa iglesia. Ano ang gabay ng Biblia sa verse 14? Gawin ang lahat ng may pag-ibig para maging maayos. So yun pa rin ang solution ayon kay Pablo. Kung may mga hindi magkasundo, dapat pa rin ang gabay ng Biblia ay ang pag-ibig. 28, nahaharap ka sa tukso. Ano ang paalala ni Pablo sa verse 13? Ay magbantay at maging matatag sa pananampalataya. Okay? Ganun, yun po yung may mga iba't ibang tukso na pwedeng haharapin ng mga mananampalataya, pero ang sabi pa rin ni Apostol Pablo sa verse 13, maging matatag sa pananampalataya. 29, may pamilyang matagal ng tapat sa paglilingkod, ngunit hindi napapansin. Ano ang dapat gawin? Dito po sa verse 15 and 18, kilalanin sila at igalang. Verse 15, mga kapatid, alam na ninyong ang sambahayan ni Estefanas, ang unang nahikayat sa Akaya, at itinalaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. Ipinamamanhik ko sa inyo. And then 18, sila ang nagpasigla sa akin ngayon or gayon din sa inyo. Pahalagahan ninyo ang gayong mga tao. Ayan po ang pamilya ni Estefanas.
Yan, sila po ay tapat, naglilingkod sa Panginoon at dapat silang kilalanin at igalang. Okay? At maging sa panahon natin ngayon, kung ang pamilya o katulad ni Stephanas ay naglilingkod sa Panginoon ng tapat, ay dapat kilalanin at igalang. Verse 15 and 18. 30. Ayaw mong magpasakop sa mga tapat na leader. Ano ang bilin ni Pablo sa verse 16? Magpasakop sa mga naglilingkod sa Panginoon. Basahin ko yung verse 16. Kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sino mang gumagawa at nagpapagal na kasama nila. So, magpasakop sa mga naglilingkod sa Panginoon. 31, may mga lingkod na tahimik lamang ngunit masipag. Ano ang dapat gawin? Sa verse 18, pahalagahan ang kanilang paglilingkod. 32, may mga taong nagpapalakas ng loob ng pastor. Ano ang sabi ni Pablo sa verse 18? Pinapawi nila ang pagod at dapat silang kilalanin. 33, iniisip mong walang halaga ang simpleng paglilingkod. Ano ang halimbawa ni Stephanas? Verse 15, inialay nila ang kanilang sarili sa paglilingkod. 34, may kapatid na laging handang tumulong. Ano ang dapat na tugon? Ayon sa verse 16 to 18, kilalanin at suportahan siya. 35, nakakalimutan mong batiin at kumustahin ang ibang mananampalataya. Ano ang halimbawa sa kabanata? In verse 19, nagpapadala ng pagbati ang mga iglesia sa isa't isa. Dito sa 19, kinukumusta ko kayo ng mga iglesia sa Asia at kinukumusta ko rin kayo nina Aquila at Priscilla at ng mga kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay sa ngalan ng Panginoon. Verse 19. 36. Maliit lamang ang inyong grupo at sa bahay nagtitipon, may halaga ba ito? Ayon sa verse 19, yes. May iglesia rin sa bahay ni na Aquila at Priscilla. Yang mahalaga po din yung tao. Actually, hindi naman yung kung bahay o ano yung venue. Ang importante yung tao. Kaya dito po ay na-mention sa bahay nila Aquila and Priscilla ay ginagawa ding house church. Or doon yung fellowship sa kanilang bahay. 37, may bagong kapatid na dumalo sa inyong pagtitipon. Ano ang dapat gawin? Ayon sa verse 20, tanggapin siya ng may pagmamahal. Verse 20, kinukumusta rin kayo ng lahat ng kapatid dini, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. 38. Gusto mong tiyaking ikaw mismo ang bumati sa mga kapatid. Ano ang ginagawa ni Pablo? Sa verse 21, isinulat niya ang pagbati sa sarili niyang kamay. Verse 21, akong si Pablo ang sumulat nito. Kumusta kayo? Verse number 39, may nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit ayaw kay Kristo. Ano ang babala ni Pablo? Verse 22, ang hindi umiibig sa Panginoong Hesus ay nasa ilalim ng sumpa. Dito sa verse 22.
sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha, dumating ka nawa, Panginoon namin. So, sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha, anathema. So, verse 22, ang babala ni Pablo, ang hindi umiibig sa Panginoong Hesus ay nasa ilalim ng sumpa. Curse. 40, nakakalimutan mong isipin ang pagbabalik ni Hesus. Ano ang paalala? Maranatha, in verse 22, dumarating nawa ang Panginoon. 41, maraming pagkukulang ang iglesia. Ano pa rin ang ipinapanalangin ni Pablo? Ayon sa verse 23, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sumakanila. Kaya sabi sa verse 23, naway sumain niyo ang pagpapala ng Panginoong Hesus. 42, kinailangan mong sabayin ang isang kapatid. Ay paano mo ito tatapusin? Sa verse 24, sa pagpapahayag ng pag-ibig kay Kristo. Sumasa inyong lahat ang aking pag-ibig sa pangalan ni Kristo Jesus. 43, kung ikaw ang ingat yaman ng iglesia, anong prinsipyo ang susundin? Verses 3 to 4, katapatan at pananagutan sa paghawak ng handog. 44, kung maraming pagsubok sa ministeryo, ano ang dapat mong isipin? In verse 9, maaaring may malaking pagkakataon ang Diyos sa gitna ng pagsubok. 45, kung hinihikayat kang tumigil sa pananampalataya, ano ang gagawin mo? In verse 13, manindigang matatag. 46, kung may hindi ka kasundo sa ministry, ano ang magiging gabay mo? Ayon sa verse 14, pag-ibig sa lahat ng ginagawa. 47, kung may tapat na lingkod na hindi kilala ng marami, paano mo siya pakikitunguhan? Verse 18, bibigyan ko siya ng pagkilala at paggalang. 48, kung may bagong plano ang inyong iglesia, ano ang unang isaalang-alang? In verse 7, ang kalooban ng Panginoon. 49, kung may batang manggagawa na ipinadala sa inyong iglesia, ano ang tamang pagtanggap? Verse 10 to 11, huwag siyang hamakin at suportahan siya. 50, kung hilingin sa inyo o sa iyo na ibuod ang mensahe ng 1 Corinthians 16 sa isang pangungusap, ano ang masasabi mo? Mamuhay ng may katapatan sa pagbibigay, katapangan sa pananampalataya, paggalang sa mga lingkod ng Diyos at pag-ibig sa lahat ng ginagawa. 1 Corinthians 16, 1 to 24. So yan po ang mga iba't ibang questions po na mention sa bawat bersikulo ng 1 Corinthians chapter 16, at nawa ang mga katanungang ito ay mayroon pong malaking maitulong sa atin at pag-unawa dito po sa chapter 16 ng 1 Corinthians. Hanggang dito lang po ang ating paliwanag sa 1 Corinthians chapter 16.